Mga kasiyensya, ako si Neo. Sa cartoons, kapag tinakpan ng daliri ang baril, sasabog ito parang saging. Nakita na natin yan sa Looney Tunes. Kahit si Indiana Jones gumamit ng bato para pasabugin ang tangke. Posible ba talaga ito sa totoong buhay? Ngayon, hihimayin natin ang agham sa likod ng sikat na myth na ito. Spoiler alert! Hindi mo kayang pasabugin ng baril gamit ang daliri. Pero may mga bagay na makakagawa nito. Bakit nga ba? May kinalaman iyan sa physics at pressure. Ipaliwanag natin kaya tapusin niyo ang video na to. Bago ang lahat, paano ba gumagana ang baril? Sa totoo lang, napakasimple lang ng mekanismo nito sa loob. Pagkalabit ng gatilyo, may pin na papalo sa likod ng bala. Ito ang magpapasiklab sa pulbura sa loob nito. Dahil sa pulbura, biglang dadami ang mainit na gas. Parang pag-ihip ng hangin sa isang lobo ng napakabilis. Mas mabilis pa ito sa pagkurap ng mata. Ang biglaang gas na ito ang magtutulak sa bala palabas ng tubo. Isipin mong may makipot na tubo, tapos umihip ka ng malakas. Lilipad ang anumang nakaharang sa loob nito. Ganyan din ang baril. Ang gas mula sa pulbura ang nagtutulak sa bala sa mahabang tubo na tinatawag na baril. Lahat ng ito ay nangyayari sa loob lamang ng isang maliit na bahagi ng segundo. Napakabilis ng reaksyong ito. Paano kung takpan ang dulo ng baril? Walang lalabasan ng gas, kaya tataas ng husto ang pressure sa loob. Ano ba ang pressure? Ito ang puwersang nabubuo kapag pinagsisiksikan mo ang maraming bagay sa maliit na espasyo. Kung pupunuin ng tubig ang bote at pipisilin ng madiin, sasabog ito. Ganyan din sa loob ng isang baril. Dahil walang mapupuntahan ng gas, pwedeng sumabog ang bakal. Tama ang lohika, pero depende sa ipantatakip. Ang bala ay gawa sa solidong metal. Kahit maliit, napakatigas nito at tumitimbang ng 5 hanggang 10 gramo. Isipin mo, ang metal na ito ay lumilipad sa bilis na daan-daang kilometro kada oras. Mahirap itong pigilan. Parang isang profesional na pitsel na nagbato ng maliit na bato sa bilis na 150 kilometro. Pero ang bala ay mas mabilis pa dyan. Kumpara sa metal, ano ba ang katawan natin? Tayo ay malambot na laman. May buto tayo, pero mahina iyon kumpara sa bala. Kapag tinamaan, mababasag ang buto at mabubutas ang balat. Imposibleng mapigilan ng daliri ang bala. Parang pinipigilan mo ang martilyong bakal gamit ang malambot na tokwa. Isa pa, ang butas ng baril ay maliit. Ang 9mm na baril ay mas maliit kumpara sa daliri na 2 sentimetro. Kaya kapag nilagay ang daliri, ang dulo lang ang papasok. Hindi nito tuluyang masasaraduhan ang daanan ng hangin. Subukan mong takpan ang dulo ng straw at umihip. Sisingaw ang hangin sa gilid, tama? Ganon din sa mga baril. Pagkalabit ng gatilyo, tutumbasin ng bala ang daliri at sisingaw ang gas. Buo ang baril, sira ang daliri mo. Nakakakilabot isipin, pero nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Maraming aksidente na ang naitala dahil dito. Noong 2014, isang baseball player na si Jose Canseco ang naglilinis ng baril nang aksidenteng pumutok ito. Akala niya walang bala, pero meron pala. Nadali ang bahagi ng kanyang daliri. Isang trahedya para sa atleta. Noong 2015, isang pulis sa Kentucky ang nakaranas nito sa gun shop. Akala niya ay walang laman ang baril doon. Nakalabit niya ang gatilyo at nawalan din ang daliri. Kahit eksperto ay nagkakamali. Ngunit may mahalagang detalye. Sa mga aksidenteng ito, walang naging sira ang baril. Hindi sumabog ang tubo at piyesa, daliri lang ang nawasak. Ibig sabihin, ang laman ng tao ay hindi sapat para gumawa ng matinding pressure na sisira sa matigas na bakal. Pamilyar ba kayo sa science show na Mythbusters? Sinubukan din nila ang eksperimentong ito gamit ang shotgun. Gumamit sila ng ballistic gel na hugis daliri. Ginawa ito para gayahin ang tigas at bigat ng laman ng isang tao. Ano ang naging resulta? Ang peking daliri ay sumabog ng pira-piraso. Lumipad ito na parang mga paputok sa ere. Pero ano ang nangyari sa baril? Bahagya lang lumobo ang dulo nito. Hindi ito sumabog na parang isang saging. Pinapatunayan nito na ang daliri ay hindi kayang pigilan ang bala at hindi makakabuo ng sapat na pressure. Ngayon, pumunta tayo sa mas kawili-wiling agham. Paano kung ibang bagay ang gagamitin para takpan ang baril?
Kapag gumamit ng lupa o putik, mag-iiba ang kwento. Bakit? Dahil ang mga ito ay pumapasok ng malalim sa tubo. Kung ang daliri ay sa dulo lang, ang putik ay pumapasok ng 5 sentimetro. Selyado talaga ang daanan nito. Sinubukan ito ng mga YouTubers. Nilagyan nila ng putik ang dulo ng shotgun. Ano kaya ang posibleng mangyari? Ang tubo ng baril ay nahati na parang saging. Eksakto sa cartoons. Nahati ito sa 4 hanggang 6 na piraso. Bakit nangyari ito? Dahil nakaselyo ang putik, walang madaanan ng gas at bala. Patuloy na tumaas ang pressure. Tandaan nyo ang bote ng tubig. Kapag sobra na ang pressure at hindi na kinaya ng material, tiyak sasabog ito. Dahil metal ang baril, kakaiba ang pagsabog nito. Ang mga mahihinang bahagi nito ay bumibigay at bumubuka palabas. Matagal nang alam ng mga siyentipiko ang problemang ito. Noong taong 1880, may isang pag-aaral tungkol dito. Isinulat ito ni George Forbes. Ang titulo ay tungkol sa pagsabog ng baril kapag nabarahan ng niebe o ng lupa. Kahit noon, alam na ng mga mangangaso na delikadong isawsaw sa lupa ang baril dahil maaari itong sumabog agad. Baka isipin ninyo na mahina ang mga lumang baril. Totoo naman na mas maganda na ang kalidad ng bakal ngayon. Kaya sinubukan ito sa modernong baril. Noong 1980s, isang eksperto na nagngangalang Tom Roster ang sumubok nito. Gumamit siya ng Remington 870 shotgun. Sikat ito sa Amerika at ginagamit ng mga pulis dahil sa tibay nito. Ginawa ang baril para kayanin ang 11,000 PSI na pressure. Ano ba ang ibig sabihin nitong PSI? Ito ang sukat ng pressure. Kapag nagpapahangin ang gulong ng sasakyan, nasa 30 PSI lang ang kailangan. Ang pressure sa baril ay halos 400 beses na mas malakas kaysa sa gulong. Napakatinding puwersa niyan. Dinisenyo ito para umabot hanggang 11,000 PSI bago masira. May dobleng kaligtasan ang baril na ito. Inisip nila na ligtas na ito. Pero nang itaas ang pressure sa eksperimento, sumabog ang tubo sa malaking halaga. Nahati ito sa maraming piraso parang saging. At nakakagulat. 5 sentimetro lang ng putik ang kailangan dito. Sapat na ang putik para mabilis na tumaas ang pressure. Hindi lang ito nangyayari sa loob ng isang laboratorio. Nangyari na ito sa totoong giyera. Sa World War II, maraming litrato ng mga tangke na sumabog ang mga kanyon. Minsan, ang kanyon ng American Sherman tank ay tinamaan ng bala ng kalaban. Hindi nabutas, pero nayupi ang tubo. Nang hindi napansin at nagpaputok sila, sumabog ang kanyon nila dahil humina ang material at tumaas ang pressure. Ang sirang tangke na ito ay isang monumento na ngayon. Makikita ang kanyon nito na nakabuka parang higanteng saging sa Korean War. May kwento rin sa isang lugar na tinawag na bowling alley. May nakita silang tangke ng kalaban. Gusto nilang sirain ang T-34 tank ng palihim. Takot silang buksan ito dahil baka may nakatanim na bomba sa loob. Naisipan nilang punuin ng putik ang kanyon. Pinagsiksikan nila ang makapal na putik sa loob ng mahabang tubo. Kinabukasan, nang subukang magpaputok ng kalaban, sumabog ng buo ang kanyon. Nakuhaan pa ito ng litrato noon. Nangyayari din ito sa mga ordinaryong baril dahil sa squib load. Ito ay kapag pumalya ang pulbura at ayaw lumabas. Naipit ang bala sa loob. Kung hindi napansin ng shooter, ang pangalawang bala ay babangga sa unang bala agad. Dahil barado, tataas ang pressure at sasabog ang baril sa mukha ng shooter. Napakadelikado nito para sa lahat. Ang squib load ay madalas mangyari kapag nabasa ang pulbura, lalo sa shotgun shells. Dapat maingat kapag umuulan. Balikan natin ang pelikula. Sa Indiana Jones, gumamit siya ng bato sa kanyon. Sa X-Men, kamao ni Wolverine. Dahil gawa sa metal ang katawan ni Wolverine, kaya niyang pasabugin ang kanyon. Kung tao lang siya, madudurog siya. Sa YouTube channel na Demolition Ranch, ginaya nila si Bugs Bunny. Nilagyan nila ng karot ang dulo ng baril. Ang resulta, sumabog talaga ang baril. Dahil ang karot ay pumasok ng malalim at sapat ang tigas para pumigil. Kaya ang conclusion natin mga kasiyensya, ang malambot na daliri ay walang laban sa baril, tatagos lang ang bala. Ngunit kapag gumamit ng matigas na bagay tulad ng putik, bato o karot na pumasok ng malalim, iba ng usapan. Mabubuo ang matinding pressure na kayang pilitin ang bakal na bumuka at mahati na parang saging
maliit o malaki. Kaya, huwag ninyong gagayahin ang nasa cartoons. Ang baril ay mapanganib at dapat hawakan lamang ng profesional. Laging unahin ang kaligtasan. Hanggang sa muli, ako si Neo at ito ang agham sa likod ng myths. Paalam sa inyo!